So, ayun mga kamaster, no? Shout out po tayo dyan kay Sir Frox TV, Kaneki Vallespin, Oliver Carmelotes, Fernando Morillo, Benny Buginia, NY, YNY Brothers Norada, Mark Angelo Ramirez, at saka kay Sir Ruel Mapesos. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kamaster. So, ayun mga kamaster, no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East, maging sa iba't ibang panig ng ating daigdig na inaabot ng ating video. Okay, so sa araw na ito, kung ating makikita, mayroon tayo ditong compressor na iba't ibang uri. Ito ay non-inverter, itong dalawa na to. Okay, then yung tatlo na to ay inverter. Puro yan Samsung. Ito ano, White Westinghouse to. Okay, na inverter. Then itong dalawa naman ay Samsung. Okay, ngayon sa araw na ito, ang topic natin, ito ay mahalaga para sa ating mga kababayan na technician, dahil may nagtanong sa akin na kababayan natin na taga Bicol din. Ang tanong niya ay bakit daw mayroong running capacitor yung mga ibang refrigerator. Paalala, ibang mga refrigerator. O nga naman, no. Minsan kasi pagka gumagawa tayo ng refrigerator, may na-encounter tayo na yung iba may running capacitor, yung iba wala. So sa araw na ito, bibigyan natin ng kasagutan yan. Bakit nga ba yung ibang refrigerator may running capacitor, yung iba wala? Pwede naman palang walang running capacitor, bakit pa sila naglagay ng running capacitor? Tapos anong purpose daw ng running capacitor na yun sa ating compressor, sa ating system? Bakit naglagay pa sila ng ganun kung pwede namang wala? So sa araw na ito, hihimayin po natin yun at bibigyan po natin ng kasagutan yung tanong ng ating kamaster na taga Bicol, taga Albay din. Okay, so magsimula na po tayo mga kamaster. So ayan mga kamaster, no, nandito na yung ating running capacitor. Ayun, no. Okay, so meron ako ditong running capacitor na inihanda sa inyo. Ang tanong, pwede ba itong running capacitor sa lahat ng compressor na non-inverter? Pwede po, pero paalala, magpo-provide kayo ng dual terminal na relay. Okay, kasi hindi po basta-basta yung basta ka lang maglalagay ng dual capacitor sa isang compressor. Kailangan kasi may ka-partner po itong relay na may PTC. Ika nga. Okay, so meron tayo ditong dual capacitor, ng value niya ay 4 microfarad. Then meron din tayo ditong relay, okay, na may PTC. Ito ay dual terminal. Okay, dual terminal. Yun, okay, then meron tayong overload protector. Ayun. Okay, then may kulang pang isa, yung ating wire para gumana. Meron tayo ditong power cord. Okay mga kamaster, so sa pamamagitan ng mga component nito, isa, ayusin lang natin, running capacitor, relay, dual terminal, then yung ating overload protector, at saka yung power cord. Sa pamamagitan ng apat na component na yan, papaandrin natin yung compressor na gamit yung tawag dito, yung ating running capacitor. Oh, yes, then papaandarin din natin yung compressor na walang running capacitor. Okay, so bali dalawa yung ating gagawin ngayon, without running capacitor or with capacitor. Papaandarin natin yung compressor na to. Ito po ay model D66. Ito ay 1/5 horsepower mga kamaster. Okay, so paalala, ito yung tinuro ko na nakaraang linggo tungkol sa mga capacity ng compressor. Sana nakapulot kayo ng ng magandang kaalaman dun sa aking ibinahaging tutorial patungkol sa mga
capacity ng compressor. So ang isusunod ko naman yung capacity naman ng mga inverter. Ayan, tatlong inverter. Kung ano nga bang mga capacity ng bawat compressor ng inverter, kasi maraming kababayan natin na hindi naman sa kinokondem natin sila, hindi po talaga alam o kabisado yung capacity ng compressor ng ating mga inverter. Okay, so mas madali kasi mag recognize ng capacity pagdating sa mga non-inverter kumpara mo sa mga inverter. Okay, so magsimula na po tayo. Ang gagawin po natin ngayon, papaandarin po muna natin yung compressor nito na may running capacitor. Then ano nga ba ang pagkakaiba ng amperahe kapag may running capacitor at yung amperahe kapag walang running capacitor? Kumbaga relay lang, walang running capacitor. Okay? A few moments later. So ayun mga kamaster, bago tayo magsimula, bago natin i-connect yung ating itong mga component na to, kuha na muna natin ng ng capacitance itong ating running capacitor. Okay, so bago tayo magsimula, kailangan alam natin yung value ng ating running capacitor. Okay, so ito ay may value ng 4 microfarad. So paalala mga kamaster, paalala lang, kapag mga running capacitor, ito ay 4 microfarad, okay? 4 microfarad. So may sikreto kasi dito mga kamaster sa running capacitor, So ang tolerance kasi 5 or minus 5%. Okay? Pero ang totoo, kahit mag-drop ka ng 3 microfarad, okay lang. Okay lang kasi running capacitor lang naman ito. Hindi ito starting capacitor. Okay? So mamaya-maya ipapaliwanag ko sa inyo yung pinaka main function talaga ng running capacitor nito sa ating compressor. Okay? So kasi 'di ba, pwede namang wala. Pwede namang meron. Pwede namang palang walang running capacitor, bakit pa nila nilagyan? Ano nga ba talaga ang purpose ng running capacitor nito sa ating compressor? Ano nga bang naitutulong nito? Ika nga, ano bang malaking ambag nito sa operation ng ating compressor? Kasi yung ibang compressor walang running capacitor pero umaandar naman. Pero bakit yung iba meron? So ano nga bang ambag at naitutulong ng running capacitor nito sa ating compressor? Okay? So ayun mga kamaster, kuha na muna natin siya ng capacitance. Then nakaset tayo sa microfarad. Okay, tingnan natin. Mayroon tayo nakukuhang 3.2 microfarad. So nakikita nyo naman 3.2 UF. 3.2 UF. Okay mga kamaster, so minsan may makikita kayo dito, yan NF. Okay, so kamaster, ano ba yung NF na yan? Tsaka ano yung UF? Bakit may nakalagay na NF? Ito. So ang kahulugan po ng NF, kasi automatic na ito mga kamaster, pag sinet mo yan sa ohms, mamimili yan sa ohms, sa ohms tuloy, sa capacitance, mamimili yan kung NF o UF. Okay, so dalawa ang itong ginagamit. Yung UF, yun yung microfarad. Okay, yung NF, yun yung nanofarad. Nanofarad. Okay, NF, nanofarad. Yung 1,000 nanofarad, equivalent siya ng 1 UF. Okay mga kamaster, ulitin ko. Yung 1,000 nanofarad ay equivalent siya ng 1 microfarad. Okay, so yan, sana may natutunan kayo sa araw na ito, sa ating ibinahagi. Ulitin ko, pagka kumuha tayo ng microfarad, ayan, ang makukuha natin ay sa capacitor, kita nyo, UF, 3.2 UF. Okay, pag tinanggal ko tong isang terminal, ayan
Nakatanggal ang isang terminal ha. Ayan o. Ang magre-register dyan ay NF. NF. Okay? So, nanofarad. 1,000 nanofarad is equivalent to 1 microfarad. Okay? So, may nakukuha tayong 3.2 microfarad dito sa ating running capacitor. Then pagkatapos nating makuhanan to ng capacitance, yung ating running capacitor, kuhanan muna natin ng resistance yung ating relay dual terminal. Okay? So napakahalaga po mga kamaster na bago tayo mag-proceed sa ating pagpapaandar ng compressor gamit ang ating running capacitor, kailangan malaman natin yung value ng ating relay na gagamitin dun sa running capacitor. Okay, so mayroon tayong nakukuhang 14.1. okay, so napakaganda ng ating resistance ng ating PTC. Ibig sabihin talagang kumikikig pa to. Ika nga talagang handang-handa to sa lahat ng laban. Uminit man ng uminit yan, magkaroon man ng ika nga i-trouble yung ating compressor pagdating sa mga power fluctuation, ay kayang-kaya niyang i-trip. Okay, so 14 ohms. Okay, so at least alam natin ha, kasi hindi lahat ng relay ay akma dito sa running capacitor. Mga kamaster, paalala lang, hindi lahat ng relay ay akma sa running capacitor. Kaya dapat yung relay na ating gagamitin ay dual relay na may PTC sa loob. Okay? So, ito ay 14. Yung 14, okay na. So, paalala lang mga kamaster, no? Ang 14 na to, ito yung capacity ng ating PTC. Okay? Yung pressure, temperature control. Nandito sa loob. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? So, ito yung capacity, yung 14 microfarad ng relay natin. So ipapakita ko na sa inyo, okay? So yung load na to, kaya sinasabi ko na kailangan nating i-test yung ating relay bago natin isalpak yung yung ating running capacitor. Paalala, ang running value ng ating relay ay 10 ohms to 15 ohms. Oh, yes, Daddy. Okay, para ma-drive niya yung para maging akma yung requirements ni running capacitor. Kailangan mas mataas yung capacity ng iyong relay. Okay, so bubuksan na natin to para makita ng ating mga kababayan, para lubos-lubusin na natin ang ating pagturo. Pagkitin lang natin dito, ayan o, wala na, ayan o. Okay, so ito yung PTC. Okay, so ito yung nagpo-protect sa ating compressor. Kumbaga, yung ating PTC dapat akma dun sa required na microfarad o capacitance ng ating ang ating running capacitor, kasi may mga relay na walang PTC. Okay, so close contact lang, close contact. Ito naman ay may PTC. So ang pagkakaiba nito sa iba, walang PTC yung iba, pero hindi naman sila gumagamit ng running capacitor. Etong relay may PTC, kaya dual siya. Dual yung kanyang terminal. Ibig sabihin, naka-design talaga siya para sa running capacitor. Kaya naglagay sila ng extra protection sa compressor. Okay, para ma-manage nito yung load, ika nga. Okay, so nakita niyo mga kamaster, no? Yan, may PTC yan sa loob. Okay, so yung ibang relay ay walang PTC. Okay, so proceed tayo sa overload. So yung overload natin, kuhanan din natin ng resistance bago natin siya isalpak.
meron tayo nakukuhang 0.8 ohms. Ohms yan mga kamaster, hindi yan kilo ohms. Ohms, 0.8 ohms. Okay, so ang value naman ng ating overload protector, magsisimula to sa 0.5 to 1.2 ohms. Okay, so yan yung required ni capacitor para magkaroon sila ng magandang communication. Ayan, 0.8 pasok yan hanggang 1.5 ohms. Okay, A few moments later. so ayun mga kamaster, no, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-connect o kung paano yung tamang pag-connect ng connection ng ating running capacitor sa ating mga terminal. Okay, paalala lang ha, paalala lang, bago natin i-connect yung mga component na yan, kailangan muna natin kunin yung resistance windings ng ating compressor. Okay, so ayun mga kamaster, no, nakahanda na yung ating crocodile clip para makuha natin yung ating resistance windings ng compressor. Okay, so kasi kailangan nating malaman kung asan nga ba yung running o yung starting ng ating compressor para doon natin ilalagay yung supply ng ating compressor. Okay, so ayan, meron tayong tatlong terminal, yung nasa taas, then dalawa sa baba. So triangular siya mga kamaster. Okay, so kuha na muna natin sa taas. Automatic yung common nasa taas. Okay, then yung itong right, itong nasa kanan, di pa natin alam kung running yan o starting. Then yung nasa kaliwa. Okay, yung isa nating test prod ay ilalagay muna natin dito sa bungad sa kanan. Meron tayo nakukuhang 8.6 ohms. Okay, nakikita ba? 8.6 ohms. Okay, then lipat natin sa kabila. So meron tayo nakukuhang 27 ohms. So ibig sabihin, ito yung running, ito yung starting. Okay, so dito natin ilalagay yung common yung neutral ng ating, kasi ito yung line eh. Okay, common, ito yung line, nandito yung neutral sa running. Okay, then tingnan natin 35.9. So pasok. Then ang isusunod natin ay kung paano natin i-connect yung mga component dito sa compressor. Okay, so ayun mga kamaster, no, simulan natin yung pagko-connect ng ating mga component. Okay, so ang unang-una nating i-connect ay yung overload protector sa common, o di naman kaya sa line. Okay, paalala, yung overload protector ay lagi nasa common o nasa line. Okay, lalagyan natin ito dito. Binaba ko yung camera para mas lalong makita ng ating mga kababayan. Okay mga kamaster? Yun. So nandito sa line. Itong overload protector ay ilalagay natin sa taas sa common. Ayun, nadali oh. Pwede nang pakasalan to. So ito yung power cord natin mga kamaster. Okay, ayun oh, ito. So ang kulang na lang yung neutral. Okay, then since nga na nandito yung running, yung neutral ilalagay natin sa running. Okay, so ilalagay naman natin to, itong brown ilalagay natin dito sa neutral. Okay,
ilalagay natin sa neutral yung brown ng capacitor. Okay? Then yung ating relay. Okay? Lagyan natin ng electrical tape to kasi nawala na yung lock eh. So, ayun mga kamaster, no? Nilagyan na natin ng tape yung ating relay para hindi natatanggal yung pinaka panel niya dito. Okay, ulitin ko ha. Tanggalin ko to. Ito yung ating plug. Okay, ito yung ating wire. Ito yung wire. Okay, na isasaksak natin dun sa outlet mamaya. Okay, then kukunin natin yung isang linya, ilalagay natin sa overload protector. Ito yung common o yung line. Okay, yung common o yung line ay ilalagay natin dito sa common sa taas. Okay, so natitira ay yung neutral. Then kung mapapansin nyo, dalawa yung connection ng capacitor. Itong brown ay ilalagay natin sa neutral. Okay? Neutral. Oh, yun oh, pwede. Then yung isa naman, yung blue ay ilalagay natin dito sa kaliwa. Okay? Ito yung starting. Ito yung starting, ito yung running. Kita nyo? Naka-splice. Sundan nyo ako mga kamaster, no, para hindi po tayo naliligaw. Okay? Kasi kapag nagkamali kayo ng connection, under ang compressor pero hindi tatagal yan kasi mas mataas o yung amperahe. Kasi nasupplyan nyo yung instead na doon kayo magsusupply sa nandun yung neutral sa running, nalagay nyo sa starting. Okay? So mali yun. So etong blue ilalagay natin sa starting point ng ating relay na dual terminal. Yun oh, dali oh. Okay? So etong blue, yan oh, yan yung neutral ng ating cord. Okay? So eto namang neutral. Tama, neutral ang ating cord. Okay? So ang kulang na lang ito. Yung running at yung neutral ay ilalagay natin dito. Okay, so nakuha nyo mga kamaster. Ayan o. Kapag ganitong position yan, no? Pag nakaharap ka sa compressor, ganun yan. So yung kanan, ito yung running. Nandito yung supply. Okay. Ayan o. Okay. Ito yung cord. Ito yung natin, no? Ito yung cord natin. Ito yung power supply. Ito yung neutral ng power supply. Dumiretso sa relay sa right side, sa right part ng relay. Ito yung running, ito yung starting. Okay? Ayan oh. Malinaw mga kamaster? Ayan oh. Okay? Basta yung blue, pwede mong ilagay dito sa nakalagay sa sa starting. Okay? So ilalagay na natin. Okay, then para safe, lagyan muna natin ng tape pansamantala. Para safe tayo. Mamaya-maya tatanggalin din naman natin 'to para lang safety first, ika nga. Oh yes, Daddy. Para syempre habang nagbibigay tayo ng tutorial, kailangan maayos. Okay? So, safe tayo na gumalaw-galaw dito. Then, ilalagay na natin tong ating clamp ammeter. Ang clamp ammeter ay inilalagay sa common. Kasi yung bakit mga kamaster, kasi nandito yung primary windings ng ating compressor. Okay? So, pwede naman kayo kumuha dito sa starting o di naman sa running. Pero ako, kumukuha ako sa common. Okay? Para ba ito? Yan. Para papakita ko sa inyo yung kaibahan ng
compressor na gumagamit ng running capacitor. Okay, so ayusin muna natin para mas nakikita nyo ng maayos mga kamaster. Okay, A few moments later. so ayun mga kamaster, no, nilagyan muna natin yung support yung ating clamp meter para mas nakikita nyo yung yung ika nga amperahe, kasi mahalagang malaman nyo ngayon mga kamaster kung anong pinagkaiba ng gumagamit ng running capacitor doon sa hindi gumagamit na running capacitor na compressor. Okay, so naka-ready na lahat, plug na natin. Tingnan nyo mga kamaster yung starting, okay. So 8 amperes yung starting. Okay. Then yung kanyang standing ampere, okay, yung kanyang running amperes ay 0.84. Okay. Then tingnan natin dito yung pressure. Yun oh. Okay. So paalala, kapag tayo ay bibili ng compressor at pinaandar at tinesting doon sa tindahan, kailangan may makuha tayong ganun na amperahe, kasi wala pang load yan eh. Ngayon kapag kami nakuha kayong 1, ay huwag nyo nang bilhin. 1 ampere pataas, 1.2, 1.5, huwag nyo nang bilhin. Kaya mahalaga na kapag tayo ay bibili ng compressor ay pinapaandar muna natin. Okay, so dapat yan ang makuha natin na walang load. Okay, so kapag ito tinakpan natin, ibig sabihin may compression ang nangyayari, tataas yung amperahe. Yan o. Okay mga kamaster, yan o. Okay. So, ito yung pagkakaiba, no, ng may gumagamit ng running capacitor. 0.7677 yung ating amperahe. Okay, so smooth, napaka-smooth ng ating windings, ika nga. Ngayon, subukan naman natin yung walang capacitor, running capacitor. Kung ano nga ba ang pagkakaiba nila sa may capacitor. Okay, paalala, 0.76 may running capacitor. Okay, so off muna natin. Then, baklasin natin yung mga connection at maya-maya papaandarin natin ng walang running capacitor. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Natanggal na natin yung running capacitor. Okay? So, na-discharge na rin natin yan para safe tayo. Okay? Yan, no? Although, kapag wala na rin naman talagang power to dahil doon pa lang sa relay ay na-discharge na yan. Okay? So, wala nang running capacitor. Ang gagawin natin, papaandarin naman natin siya ng walang running capacitor, standalone, ika nga. Okay, paharap natin dito. So gagawin natin, i-connect na lang natin to since na wala na yung running capacitor. Okay, then tape natin. Okay, then lagyan na natin. So paalala mga kamaster, no, ito ay walang running capacitor. Para makita nyo yung pagkakaiba ng operation kapag may running capacitor at yung walang running capacitor. Okay? Okay, then lagyan natin yung ating clamp. Okay, then plug na natin. So tingnan natin, kanina yung starting niya ay 8 amperes. Okay, then bumaba ng 0.7776 yung running amperes natin. Okay, so tingnan naman natin yung pagkakaiba ng starting amperes ng walang running capacitor at yung running amperes ng walang running capacitor. Okay, so relay lang to mga kamaster. Okay, so 7 amperes yung kanyang starting current. Ayan, no. So nakikita niyo yung pagkakaiba mga kamaster, no. Di hamak na mas mataas yung
amperahe kapag walang running capacitor. Oh, yes, Then, yung Daddy. pressure niya, syempre, same lang naman yan. Ayan, okay. So, kapag pinipigil na natin yung pressure, nagkakaroon ng load. Okay, ngayon, obserbahan natin ng ilang segundo yung kanyang running amperes. Kita nyo? Hindi bumababa, mga kamaster. Okay, so ito yung pagkakaiba ng compressor na gumagamit ng running capacitor at yung relay lang. Okay? Ayan, oh. Kanina 0.7677. So napaka smooth. Ika nga. Ito naman ay 1.06 yung kanyang amperahe. Okay? Pansin niyo yung pagkakaiba. Ang laki ng difference, mga kamaster, no? So, mas ika nga pala ay nagpo-produce ng malaking energy yung ating compressor kapag walang ika nga running capacitor. Ito. Okay, so nakikita niyo yung pagkakaiba, mga kamaster, ng may running capacitor sa walang running capacitor. Itong relay lang 1 point something, 1.4 yung kanyang amperahe. Then yung kapag nilagay na natin to, pumapalo lang siya ng 0.76 amperes. So sa madaling sabi, mas matipid pala to. No? Mas matipid pala to kahit papaano. Okay, then off na natin at ipapaliwanag ko sa inyo yung working principles ng ating running capacitor. Okay? Okay, mga kamaster, no? Na off na natin yung plug, yung compressor, yung power supply. Then ipapaliwanag ko sa inyo, no, na at nakita nyo naman yung pagkakaiba ng amperahe nung may running capacitor at yung walang running capacitor. Okay? Sa madaling sabi, pag walang running capacitor, ito ay relay lang. Okay? Kapag may running capacitor, sabihin, meron tayong tinatawag na balancer. Ika nga. So, ano nga ba talagang purpose nito ng running capacitor? Ito kasing running capacitor ay mahihalin tulad ko sa, kumbaga sisimplihan ko na lang para mas maintindihan ng ating mga kababayan, no? Yung running capacitor, ito ay halimbawa lang sa isang sasakyan, o huwag na tayong lumayo sa motorsiklo na lang. Okay? Yung running capacitor na to, ito yung tumutulong sa ating system para maging smooth yung bigay ng kuryente, o kahit sabi ng amperahe, ng amperahe, ng power ng amperahe sa ating windings. Ika nga, no? So, yung running capacitor, ito yung pumoprotekta din sa ating windings kapag halimbawa biglang nag-brown out. So hindi basta-basta magka-cut off yung ating compressor, gawa ng siyempre may power pa to, may voltahe pa to, pero split seconds lang. Pag nag-brown out, hindi basta-basta mamamatay. Pero sabi ko nga, split seconds lang. Nababalance muna niya yung power bago siya mag-cut off. Okay, kasi may power pa to, mga kamaster. Okay, yung sinasabi ko naman patungkol dun sa sasakyan, kumbaga yung running capacitor na ito yung ito yung smooth na gear, ika nga, na kapag umaandar natin na ang ating sasakyan, ito na yung second gear, third gear, ito na yung siya nang bahala sa operation, ika nga. Pero sa starting naman, si relay ang bahala. Okay? Kumbaga kung sa motor, ika nga, sige, padyakan ko muna
para mag-start lang yung makina. Then ikaw na ang bala sa gear. Okay, so kapag ka na-start na ni relay yung compressor windings natin, si capacitor na ang bahalang mag-drive. Okay, si capacitor na, si running capacitor na ang nagda-drive ng load current. Paalala ha, current ang pinag-uusapan natin, current. So siya ang nag-filter ng current ng ating compressor. Kumpara mo dito sa relay lang, i-start niya lang yung compressor, then bahala na si windings. Okay? Kasi kapag in-start ni relay yung compressor natin walang running capacitor, wala na to. Kasi ang gamit lang naman nito, switch. Okay? Sinwitch na lang yung ating compressor para magkaroon ng 220 sa loob. Okay? So, itong capacitor natin, paalala, hindi ito starting. Baka sabihin naman ninyo baka naman starting. Hindi, running capacitor itong mga kamaster. Okay, so ang tanong, pwede ko bang lagyan ng gamitan ng starting capacitor to? Pwede naman. Pero yung starting capacitor hanggang start lang siya. Paalala, ang starting capacitor ay hindi kayang mag-drive ng long term o ng prolong ng pangmatagalan. Ang starting capacitor ay at least 5 seconds lang ang pinaka maximum na na operation. Okay, samantalang ito si running capacitor kaya niya mag-handle ng load ng pangmatagalan. Basta meron lang starting component na magpapaandar sa windings, then kapag nagpaandar na, siya nang bahala sa load. Kaya nga may relay Yung relay ang ating switch. Kapag nag-umandar na yung windings natin, si running capacitor na yung bahala sa lahat. Siya nagbabalance ng current. Kumbaga pinifilter niya yung current. Okay? Then kapag gumamit tayo ng starting capacitor, starting lang siya. So wala siyang pinagkaiba dito sa relay. Okay? Kasi yung starting capacitor, ginamit mo dito, mag-humming sound. Gaganon yan. Yung ating windings, gawa ng starting lang. Hindi kayang mag-drive ng long term si starting capacitor. Starting lamang siya. Okay? So yun ang pinagkaiba ni starting sa ating running. Si starting, start lang siya. Kumbaga pinapa-start niya lang yung torque ng ating windings. Ito namang si running, once na nakapag-start na yung relay, siya nang bahala. Siya nang mag-aalalay sa load ng compressor windings natin. Kaya napuprotektahan nito yung ating windings. Kaya nga, 'di ba, sa mga tutorials ko, kadalasan nasisira yung mechanical. Okay? Kasi pinoprotektahan nito yung windings natin. Pero hindi tayo nagtatapos diyan, pero may masamang dulot din ito sa ating compressor. Okay? Bakit? Sa sobrang pagpoprotect nito sa windings, ang nangyayari, nasisira din yung mechanical. Oh no! Okay? Kasi minsan gustuhin man ni windings na magbigay ng 100% na power. Halimbawa, pagpalagay lang natin 3,000 RPM. So hindi yung binibigay ni running capacitor yung 3,000 RPM sa windings. Okay, kaya ang nangyayari, nagsasacrifice ngayon tuloy yung yung ating mechanical. Kaya minsan kapag in-off mo yung refrigerator at gumagamit ka ng running capacitor, maniwala kayo mga kamaster, siguro mga 1 buwan hanggang 5 buwan. Matagal lang yung 5 buwan, 1 buwan mo lang i-stock yung yung refrigerator mo na may running capacitor, wala na yan. Pag sinaksak mo, ugong na lang yan. Okay, so sana nakatulong po itong ating munting tutorial na ibinahagi sa araw na ito, no? So kung mapapansin niyo, lagi tayo nasa bahay gawa ng mahigpit na naman po yung ating mga kapit barangay, yung ating mga syudad. Nagla-lockdown po sila. Pero huwag kayong mag-alala, marami po akong tanggap dito sa shop ko.
Okay, so siguro mga next week tayo muling maglalabas o makapag-service ng mga refrigerator. Okay? So sa araw na ito, sana nakapagbigay ulit ako ng tulong sa ating mga kababayan na technician kung ano nga ba ang pinagkaiba ng may running capacitor na compressor o yung walang running capacitor. Okay? So hanggang sa muli mga kamaster, subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel upang update po kayo sa mga video na kayo na-upload. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.